Next naman is itong Post Malone. Ang dami ko palang Crocs no, parang octopus. And good morning, welcome sa ating first episode na Usapang Paa Crocs Edition. Isa ka din ba sa ayaw magsuot ng Crocs dati na napapangit ng kapano cornea sa itsura, medyo malaki sa paa, bukan ko suotin, and masasabi ko ano siya, durable sa comfy. Madali kasi siyang linisin, slip-on lang. Pwede kang kunyari, maglalabas ka, suot mo lang, hindi mo na kailangan magtali kung ano-ano. Kaya ako nagustuhan yung Crocs ngayon. First Crocs is itong um, Specialist 2 Bent Plug. Ayan. Ito yung pinakauna kong Crocs. Itong ano na to, Crocs na to, regalo sa akin ng girlfriend ko. Binili namin sa Trinoma. Ito yung tipong Crocs na pang kusina. Kasi kung makikita mo, wala siyang ventilation dito. Ayan. Ano kaya daw wala ano dyan, para pag may nalaglag na kutsilyo, hindi matutusok pa mo. Yun yung sabi. Ayan. Ito yung itsura. Makikita nyo, gamit na gamit. Ayan. Ito yung pinakauna kong Crocs. Specialist Bend 2. Kung 8 yung paa nyo sa Nike shoes, ang ano nyo dito, 7. Ganun yung kukunin nyo para mag-fit siya. Next naman is itong Post Malone. Now they always say congratulations. Ito ata yung first na bili ko na may collaboration. Ayan. Labas natin. Ang kinuha ko pala is yung black and pink. Kasi ayoko yung ano nila, yung isang edition nito na pure pink. Ayun. Ito yung nilabas ng 2021. Ang maganda dito is yung na-strap. Strap to, pwede mo pa i-adjust. Yan. Yan. Tapos merong ano niya, merong M dito. Ayoko na ikutin yan. Tapos may P. Yan. Tapos ito, M ganun din sa kabila. Post para Post Malone. Yan. Anong itsura. Tapos meron siya kakaibang G-bits dito. Ito yung original na kasama dun mismo sa ano, sa pagbili mo. Ito nakatali. Tapos ito yung nakakabit siya dito. Ang pinaka-original na G-bits niya lang talaga dito is itong yung Postico, itong Strawberry, itong Duck, and Hammer. Yan. Itong mga G-bits na itong mapapansin nyo, peke siya. Ang inang, binibenta na ko nun, yung apat na pirasong G-bits na yun, worth 3.5. Anong gagawin ko dun sa G-bits na alagay ko sa ulo ko? 3.5 isang set? Ano ka, hello? Huwag kayo iiyak. Ano naman yung GBs mo kung wala ka naman yung Crocs, di ba? Kaya bumili na lang ako sa Orange Up. Ayun. Mura lang din, tas galing pa sa ibang bansa. Itong isang GBs na ano mo yun, kita, Murakami. Hindi siya original, pero maganda kasi itsura. Ayan. Ano dito, alam ko sa Murakami din to eh, pero not sure ah. And ay, may mga strap pa rin pala dito, yung Crocs na yan. Madaming details. I would say na ano din, one size down ka. Ulitin ko, pag size 8 ka sa Nike, ang kukunin mo dito size 7 para comfortable siya suotin. Post Malone Crocs. Next naman, itong Crocs na to. Regalo sa akin to ng classmate ko sa US. Shoutout sa'yo, men. Maraming salamat. Ayan. Sabi ko sa kanya, babayaran ko ng Gcash. Pwede na! Thank you. Ayan. Ang Crocs nga pala na to ay yung Grateful Dead. Para sa akin, isa ito sa mga pinakamagandang Crocs na meron ako. Chinatown, Grateful Dead Bears. Ito yan. Ito nyo. Ito talaga yung mga G-bits ito, original yan. Yung mga bears na yan. Makikita nyo. Lahat yan, original. Pag binili nyo, kakabit na kagad yung mga bears. Ayan, makikita nyo, nasusuot ko talaga. Ganon. Chinatown Market. Then pagdating dito sa likod, makikita nyo, merong nakalagay na Chinatown Market Grateful Dead. Same here sa kabila. Sinuot din to ni Lebron dati nung 2020 ata. Nastikan ako dun sa forma niya na hoodie na black na Chinatown Grateful Dead din. Tapos naka-black shirt siya. Tapos ito lang. Ito yung suot niya. One size down. So kung 8 ka sa sapatos, kunin mo dito 7. Yun, para comfortable. Chinatown Grateful Dead. Ngayon, ang next naman na Crocs na pag-uusapan natin is itong Crocs Eco Club. Yan. Makikita niyo. Unbox natin. Ay, unplastic. Unplastic yan. Ito yung Crocs Eco Clog na first edition to. Ito yung colorway na Stucco. So, ito yung pinaka first edition ata na colorway na nilabas nila noong 2023. Ayan. One of the most comfortable na Crocs na meron ako. Kasi meron siyang ganito sa loob. Meron siyang light ride.
Ayan, makikita nyo. May light ride siya sa loob. Ito yung malambot sa paa. Kumbaga kung makikita nyo, ito yung shell. Ito yung shell nung Crocs mismo. Tapos ito yung nasa paa mo. Nasa loob. Ayan. Merong mga ventilation dito sa gilid. Tapos ito, hindi adjustable yung sa likod. I mean, kung makikita nyo, ano siya, parang cloth or thread. Kasi ito, napakalambot nito sa likod. Nga pala, ginamit ko to pang hike dun sa Avatar Gorge. Okay naman pang hike. Ang problema nga lang dito yung sizing eh. Kasi ganda sa paa. I mean, comfortable siya sa paa. Pero pag nagkamali ka ng sizing, ang masasabi kong sizing nito is ano kayo, mag 2 size down. Kasi masyadong malaki. O, wait lang ako, compare ko sa isa. Yung normal na Crocs ko, kita mo, sobrang laki. 'Di ba? Parang hindi talaga yung size ng Crocs na ano ko, na usual. Yan, sobrang laki niya. Makita nyo pa dito. Yan. Oh, 'di ba? Mas malapad, napakalapad nito. As in, compared dito. Diba, sa sapatos, size 8 kayo. Kunin nyo dito size, 2 size down means size 6. Ito pala malambot yan. Malambot yung nasa taas. Yan. Malambot. Na yan. Ito yung itsura nung ilalim. Ito namang sunod na Crocs ko is yung pinakakakaibang packaging kasi naka-box siya. Ayan. Collaboration with Salehi Bembury. Kaya ganito yung design. Kinuha sa thumbprint niya yung itsura ng Crocs. Ayan. Tapos pag binuksan mo, meron pa siyang acrylic plastic sa taas. Pag binuksan mo, parang libro. Oh. So, kunin na natin. Ayan pala, meron Salehi Bembury. Kunin na natin. Napakaganda ng packaging ng Salehi Bembury. Pero pag bumili kayo ng Salehi Bembury ngayon, hindi na ganito yung packaging. Naka-box na lang siyang simple. Tapos pagkadikit yung Crocs. Kumbaga, di ba, box na maliit. Tapos nagkaganyan na lang siya. Ganyan. Hindi katulad itong meron pang panglagayan ng itlog. Ayan. Siguro itlog to ni Salehi Bembury. So ito na yung Crocs ni Salehi Bembury. Yan. Nag-yellow na nga lang kasi matagal ko na rin to nakuha. Yun yung yung una kong bili is siya. Medyo icy blue. Yan. Sarap sa pa itong Crocs na to. At saka medyo stylish. Ayun kung makita nyo, sasabi ko yung sa fingerprint ni Salehi Bembury kinuha yung design nito. May tsura. Yan. Ito yung parang rubber. Ito yung matigas na part to. Ito to. To support. Nakakonekta siya dyan. Run down dito. Yan. Kakonekta ganyan. Same with the back. Adjustable strap sa likod. Yan. Tsura. Baka may magtaka sa inyo. Ano bang colorway ito? Ang alam ko kasing colorway nito nung una ko nakita, urchin to eh. Ito yung urchin. Kasi kung makita nyo dito, kaya i-overlay ko na lang yung video. Yung lumabas kasi ito talaga yung pinaka-original na color ng urchin. Tapos ngayon, search ko siya sa StockX. Walang lumalabas na ganito kasi ang urchin na dinistribute sa market is yung color violet. Sa StockX, kahit i-search nyo. Hindi ganito yung itsura ng urchin. Pero meron akong mga articles na pinuntahan. Ito talaga yung picture. Ayan. Tinanong ko dun sa sa binilang ko nito sa Instagram. Sabi niya ito daw colorway na to is pinull out dahil ata merong color issue. Ang ganda kasi ng kulay nito. Ayan kung mahilig ka sa blue. Ang ganda ng kulay talaga as in. May nakalagay dito na yan. Ito yung kulay. Ang nakalagay, tannin blue. Blue de tannin. Yan. Pero ewan ko, siguro binago nila or something. Anong size dapat dito? Same siya dito. Dapat mag 2 size down ka din. So kung 8 ka sa Nike shoes or something na kung ano man, kung 8 talaga usual size mo, mag 2 size down. So ang kukunin mo dito is 6 for better fitting, stylish. Next naman itong Crocs na is yung collaboration ng Levi's sa Crocs. Ayan. Crocs Levi's or Levi's Crocs. Bahala kayo mag-collab dyan. Yan unboxing natin. May Levi's branding doon sa paper. Ayan. Crocs and Levi's collaboration. Diba? Ang ganda. Japan ata nagsimula. Basta sa Japan. Kasi kung makikita nyo meron siyang ganitong Japan characters. Hindi ko lang kung anong ibig sabihin niya. Google Translate ko na lang. Yan. Ganda to sa pantalon. Denim pattern ito. Yan. Denim pattern. Tag nung Levi's. Levi's.
Adjustable yung strap. Tapos meron siyang ganitong details. Ayan. Levi's Strauss. Di ko lang kung tama ba yung pinagsasabi ko. Nung nilabas nila itong tatlo to. Isang parang light blue. Tapos yung parang classic clog. May pagka-tie-dye din yung nun. Tapos may libre na rin siyang G-Bits. Ayan. Ito yung ilalim. Ayan. Speaking of G-Bits, ito yung kasamang G-Bits itong Crocs na to. Maganda yung G-Bits nila. First G-Bits is itong feather. Ayan. Feather. Bakal ito, tingnan nyo. Kakatok ko di ba? Bakal. Next one naman is itong koi fish. Bakal dito ikakatok ko. Di ba bakal? Ayan, yung magandang G. Next one naman is itong parang emerald or something na gem. May mga touch of gold sa likod tapos blue. Katok test. Di ba ano siya? Bakal. Ayan yung G-Bits niya lahat. Nakakamatanong yung bakit hindi ko kinakabit dito. Kasi dahil kailangan mong butasin itong pattern na to. Kasi ventilation ng Crocs. Ayan, nakikita nyo dito. Ayan. Nandun pa rin siya. Kaya sasabi ko kanina, nakatahito, pati nakaglue. Baka kasi maghimulmul, ganun pag hinugasan mo yung Crocs or something. Ngayon, usapang sizing. Sasuggest ko ulit sa inyo is one size down lang. So, kung 8 kayo sa Nike shoes na ito naman, size 7 ang kunin nyo. Comfortable ka na doon kahit naka-medyas ka. Ayan. Ang dami ko palang Crocs, no? Parang octopus. Next naman is itong Crocs in collaboration with Futura Laboratories. Ayan. Alam ko ata itong Crocs na to is inspired sa lanyard ng Futura Laboratories. Correct me if I'm wrong. Pero yung kasi yung nabasa ko. Ayan. Ang ganda nung yung packaging. Ito nga pala inabili ko sa Commonwealth. Hindi yung Commonwealth na papunta ng Fairview. Yung Commonwealth na ganito. Ayan. Yun yung Commonwealth. Hindi yung papunta ng Fairview. Ayan. Ito yung itsura ng Crocs. Ayan. Makikita nyo. May FL. Ang pinaka Crocs na is color gray sa loob yan. Tapos ito yung ilalim. Ganda rin. Yung ilalim. Makikita nyo, di ba? Futura Laboratories. Talagang inspired siya sa lanyard. Pwede siyang baligtarin. Tapos ito, kulay puti naman. Is, di ba, pink. Ang default na kasi is blue pag binili mo. So, ang kapares pala nitong Crocs na ginamit is itong Levi's. Kasi kung makikita mo, ayan pares sila ng ilalim. Pinagkaiba nga lang ito sa dalawa. Ito malambot to. Ayan. Malambot. Ito medyo may katigasan. Itong yellow na yan, default yan pag binili mo. Ito actually dalawa pala. FL, yan. FL, tapos ito. Kasi itong mga iba naman to, binili ko lang din sa Orange Shop yan. Ito, alam ko G-Bits na yung post mo nun sa una niyang Crocs eh. Yan. Tapos ito rin, mga Murakami. Nagaganda na ako sa mga Murakami na design. Ano pa nga palang isa pinaka-signature na G-Bits nila? Kasi yung robot na trademark nila, yung robot. Kaya try nga natin kabit. First time ko ikakabit to. Yan. Ayan yung itsura nung robot, di ba? Hindi ko siya kinakabit kasi para sa akin dyan nagagandahan. Pero ito yung pinaka-trademark talaga ng Futura Laboratories. Yan, yung robot na yan. G-Bits na puti. Dati kasi alam ko kulay green, pati kulay blue ata. Not sure. Ayan. Hindi ko to kinakabit kasi hindi ko trip. Speaking pala sa quality ng print nito, ito yung pinaka hindi ko gusto. Kabili ko mismo dun sa Commonwealth. Ang pangit nung print. Kasi makikita nyo yan, tanggal siya kagad. Ayan, nakikita nyo. Sinubukan kong tapalan ng Q-Tex. Kaso wala, hindi talaga kaya na nasisira siya. Ayun. I mean yung yung print niya hindi ganun kaganda or hindi ganun kadikit. Maganda sana kaso yung print talaga yung problema. Madali siya ma-chip off. Pati rin dito, ayan, mga dito niya. Sayang kasi medyo may kamahalan lang dito pero yung quality mas natatanggal yung dito agad. Tapos dito rin sa mga gilid. Ayun, parang hindi ganun ka-quality yung print nito. Lalo na pagdating sa may mga lagayan ng G-Bits. Basta ganyan. Meron dito mga chip off kagad kasi dumikit na yung And di ko lang masyado gusto yung print nito. Bakit ito naman, di ba? Ang ganda ng print nito talaga kasi ilang taon na rin to eh. Pero ngayon pa lang siya para nag-e-erode yung print. Pero ito madali siya matanggal talaga. So ayun, natapos ng ating pinaka first episode ng Usapang Paa, Crocs Edition. Salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Kung hindi nyo pa nasubukan, try nyo kahit isa. So ayun, baka tama rin na kayo magsapatos. Yun, salamat sa panonood. Next time ulit. Kaya naman pala nagalit sa akin kasi sobrang daming octopus yarn.